ayusin mo yung investigasyon mo, simula mo ng 2016 para makita mo saan ba ito nagsimula. At ito yan, na-mention ko si Yusek Bernardo, base dun sa mga nakakalap na impormasyon, ito pa lang si Yusek Bernardo ay si Bongo mismo ang nagtalaga bilang Yusek ng DPWH. Galing yan dati sa city engineer ng Manila, nilagay yan siya dyan. Kaya talagang yan yung point man nila nung panahon ni Duterte. Pero tignan mo yung kanyang testimonya sa Senado, aba, hindi minention yun. Di ba? Puro lang present administration. Kaya alam mong may may manipulasyon na ginagawa. Kaya ang dapat dito, hindi muna tanggapin niyang mga yan sa Witness Protection Program unless sabihin talaga nila yung buong katotohanan na nagsimula doon sa Duterte administration. Opo, tsaka Sentry, yung ICI, di ba, gumagana ngayon no? Madami nagsasabi, sana i-public nila yung pinaka-investigasyon ng ICI. Ano po masasabi nyo doon? At kung sakali na kayo ay maimbitahan doon, ano po ang... kasi madaming sumisigaw na sana si Senator Trillanes makasama doon sa investigador. Bilang hindi na po kayo politiko ngayon, di ba ang sabi ng Pangulo, kailangan walang politiko. Kaya nga si Magalong, sagigilid, tama ba yung word ko? Sagigilid, kumbaga, advisor lang Yeah. Tatanggapin niyo po ba? Ang problema kasi, Mark, is meron akong 1-year ban kaya year. Hindi pa ako pwedeng ma-appoint. Pero tayo naman ay tumutulong in our own private capacity. Pero yung tungkol dun sa pagpa-public o live stream or pagko-cover na live sa media itong ICI, I am advising against it. Kasi ang mangyayari nito, parang kung ano yung sigaw sa social media, doon yun ang susundin mo. Parang magiging lynch mob na. Kailangan sila, pagka nag-iimbestiga sila sa ganito, kasi mga dokumento yung imbestigahan yan, more importantly. Hindi yung parang nag-perform sila sa public. So yan din naman, kung gusto mo ng totally independent, kailangan sila lang, without the external influence. Kasi similar dun sa Supreme Court, di ba? Sa Supreme Court, bakit ang deliberation nila private, executive palagi session? Kasi para masabi nila yung kailangan lang sabihin na hindi sila ibabash, di ba? Hindi sila sasabihin, ay ito si kung ito, maka Duterte ito o maka Marcos ito, mga ganun-ganun. Doon, within their within the privacy ng kanilang ng executive session, nasasabi nila talaga yung deliberation, tapos lalabas na yung resulta. Di ba? Yun ang key dito sa Pero pagka inopen mo kasi, kunyari, parang impeachment or Senate hearing, nagkakaroon ng political component na dapat hindi ganon. Na kung ang sigaw ng mga tao, sabihin, dapat si imbestigahan, ganito. Di pupunta sila doon. Di ba? Sasabihin, bakit hindi naman inimbestigahan nyo? Pur sila gano'n. Pero dito, kung sila lang, madadala nila kung saan dapat dalhin yung investigasyon. Kasi minsan nadidemonize din Sentry. Yeah. Minsan nadidemonize yung mga eksena, yung parang may nakita ko na kumamay si Joel Villanueva, Senator Joel, dun sa isang parang membro ng ICI. Parang, nagkakasundo na. Tapos ang dami na nagsasabi na may mga nagbabash na rin dun sa miyembro ng ICI. So nadidemonize yung senaryo. Alam mo, Mayor Vico, at this point in time, sige, Mark. Sa tingin ko, tsaka para maiwasan din yung malagotesa na witness, yung biglang, nasusubaybayan nila yung pinaka-investigasyon. Sige, mag-insert tayo, bigla, gotesa. Tapos, kahapon, nasabi pa, ay incident pala yung gotesa. Pero, na po doon, labas na, magkapatid yata sa pananampalataya si Marcoleta.
Parang ganun po. Pero tingin ko dyan, para maiwasan din yung malagutesa na pasukan o insertan ng mga iba't ibang panig. Yes, yon para nga mas kontrolado yung proceedings. Pero alam mo yung na-cite mo Mayor Vico na tungkol sa nababash. Ganun nga either way. Meron silang gawin, pumunta sila sa kaliwa, babash sila, pumunta sa kanan, ibabash sila. So, hindi na nila kontrolado yon. Importante dito, gawin nila yung nararapat nila quietly, tapos paglabas nila, yun na ngayon makikita natin yung resulta based on the evidence. Hindi based dun sa sinabi ni Marcoleta o kung sino man yung privileged speech ni Chis Escudero. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kung ano yung actual evidence, documentary, tsaka testimonial evidence. Ang sigurong compromise dun sa imbis na live streaming ng proceedings would be meron silang periodic na press briefing. Yung may haharap na spokesman para sasagutin ito yung mga lumabas, sasabihin niya, para lang na-inform yung publiko. Pero pwede yun. Sen, ito yung sunod namin tanong kasi si Ombudsman Boying Remulla naglabas na ng balita yung sinabi na yung dating ginawa nila Martires at ni Duterte na isarado yung SALN, wag ipakita, kailangan magpaalam ka muna sa politiko at pag pumayag yung politiko na yon, saka lang bubuksan yung SALN. Tingin niyo po ba etong pagpapabukas ng SALN doon sa mga politiko aabot to doon sa sa pagbukas din nung matagal nyo nang ipinaglalaban, siguro mga 13 years, 14 years na din, ilang taon na pagbubukas ng joint account ni Sara Duterte, kasi may nagsasabi until now existing pa yung joint bank account na yon na hatawin pa yata kayo ng microphone ni dating Pangulo doon sa Congress. Yes. So, yes, ito na nga ang pagkakataon. Kasi ang Ombudsman at ang AMLAC, meron yan silang MOA na pagka nag-iimbestiga, pwede silang makakuha ng mga copy ng mga flag transactions mula sa AMLAC. At ang sistema dito kasi, nasa network yan. Kahit na i-close mo na yung account, ando doon pa rin yung records. Kaya walang kawala ito. Walang kawala. Simula 2005 o 2006, lahat ng records na flag ay nandoon pa rin sa system. Hindi nila binubura yan. Kaya itong yung inilabas ko, makikita pa rin nila. Tapos, hindi lang yan. Baka may makita pa silang